Okay, so good evening class. So ito yung project natin for today, Gagawa tayo ng simple SQLite na application. Okay? So ginamit natin yung SQLite para makapag-store ng data, and then makapag-retrieve, So meron tayong create, meron tayong search, meron tayong delete, meron din tayong view. Okay? So medyo mahaba to pero stay tuned lang para matutunan natin yung application. Okay? Okay, good evening class. So, ang topic natin ngayon is to implement SQLite sa ating Android applications, So, ano bang SQLite? So, yan yung ating database for Android applications. So, bakit ba natin kailangan ng database? Since kasi pagka nagmamanipulate tayo ng variables inside lang ng ating application, volatile lang siya. Meaning, pag close mo nung program, wala na yung data doon, wala nang mareretain na data doon sa project. Pagka niran mo ulit siya, back to zero na naman. Pero with the use of database, yan, si SQLite, mareretain yung values natin. So, saan ba natin ginagamit yun? Ano ba yung mga values na nare-retain natin? Like, halimbawa, emails, passwords, yung user accounts, yung data, yung past records, di ba? Masasave natin yun dun sa ating SQLite database. Okay? So, yun yung project natin ngayon. So, bago yun, gawa muna tayo ng layout natin. So, meron tayong blank na project, So, pinangalanan ko na siya na SQLite DB App 2, So, blank na blank yan. Walang kahit para makapag-start tayo from scratch. Okay? So, palitan natin ng layout na komportable tayo. So, pwede kayong gamit ng constraint, pwede kayong gamit ng relative, pwede kayong mag-linear. Wala namang effect yun sa code, Ano lang naman siya. So, layout lang naman siya, di ba? Okay, but I'll go with linear layout na lang. Okay? Orientation, vertical, gravity, center. Okay. So, buray natin to. Text view. And then, create tayo ng tatlong text boxes. So, edit text yun. Okay. Width ay match parent. Height ay wrap content. Lagyan nga pala natin to ng padding. Kahit mga 10 point. Okay, so para hindi siya gilid na gilid, Ayun. So, may space between dun sa edges ng phone and then yung text box natin. Okay, next dito ay hint. So, specify natin ito yung ating user ID. Okay? User ID. Yan. Then, lagyan na rin natin ng ID. Same na lang din siguro. User ID. And then, okay na siguro yan. Oh, sorry. May nakalimutan. ID at ID, user ID. Yeah, huwag nyo kakalimutan yan. Mula lagi yung code nyo pagka wala itong at plus ID. Okay, and then copy ko lang siguro yan. Kasi gagawa tayong tatlo. Gagawin lang natin yung hint, yung placeholder, So, dito naman ay username. So, para may guide tayo kung ano ilalagay dun sa text boxes natin, di ba? And then dito, username. Okay. And then, last,
program. Yan. And then user prog. Okay, user ID, username, and user prog. So, may tatlo tayong identifiers. Okay? So, sa mga may ayaw ng ganitong layout, nakagitna, pwede nyo naman tanggalin lang yung center na to or palitan nyo ng layout, gravity. Okay. Burahin lang natin to. Okay, so centered pa din naman siya, pero ayun, medyo nasa taas na siya. Okay? Then next, gawa tayo ng mga buttons for our actions nga, no? Ano yung sabi ko kanina? Yung CRUDS. Create, read, delete, and search yung gagawin natin ngayon. Okay? So, buttons yan. With, bigyan natin ng mga 50 point. Check natin. Okay. So, konti pang haba. 100. Okay. Then, set natin yung text. Text niya is for add. Okay, add. Yan. Then, lagyan natin ng ID. No, lahat may identifier. Basta lahat ng may kinalaman dun sa data o lahat ng means natin ng communication, no, yung pagkuha ng data, ganun, lahat may ID. ID, BT, add, no, for button, add. Okay. So, copy lang natin yan. Need natin ang 4 niyan. Oh, sorry. Bago natin i-copy, bigyan natin ng layout gravity. Center. Para mag-center yung ating button. Okay. Pwede natin lagyan ng margin. Top. Okay, kahit sabihin natin na 10 point. So, para medyo malayo naman siya. Okay. Up. Okay, so pwede na sigurong i-copy. Oh, so 4 na. Tanggalin natin yung mga margin top nila. Then, specify natin yung tamang names ng ating mga buttons. Okay? So, search. Tama ba? Kahit ano namang sigurong sequence. Ano? Delete. So, BT delete. And then search. So BT search yan. And then view all. Okay. And then button view. Okay, so wala nang pula. Okay na yung layout. User ID, username, program, and then add, delete, search, view. So, ito yung create, ito yung delete, ito yung search, and then ito yung read or view. Okay. So, yan. So, okay na tayo sa ating layout. So, ngayon ang asikasuhin natin is about dun sa ating functions, ano. Kung paano magwo-work yung ating SQLite. Paano iikot yung data sa ating database. Okay? So, dito makita nyo, so, sobrang blank pa niyan. Walang kalaman-laman. So, mag-import lang tayo ng quite a bit of classes lang. No? Medyo konti lang. 4, 7. Okay? So, copy lang natin to. Ginapy ko na siya in advance para hindi matagal. Ayan. Pwede nyo i-pause yan, tapos sulat nyo na lang isa-isa. Okay? And then, oh, nasama ko dun. Ayun, okay na. Okay, so na-import na natin yung mga
classes na kailangan natin. So, I think pwede na tayo mag-start sa pagko-code ng mga actions ng ating application. Okay? Start muna tayo since database yung ating gagawin. So, create muna tayo ng database natin. No? So, paano nga ba gumawa ng simpleng SQLite database? So, una, instantiate muna natin si ating database. SQLite. Database. And then, yung nickname niya, DB. Para maiksi na lang. And then, mag-instantiate na rin tayo ng ating database name. Okay? String DB name. Maganda kasi ini-specify na to para pag pinalitan mo isa, papalitan na lahat. Okay? And then, para hindi na rin nalilito. No? Mahirap kasi pag sinisiksik natin sa text lahat eh. Okay? Student DB. So, yung name ng magiging database natin ay student DB. Okay? The next dito sa ating on create. Okay, sa loob nito, baba lang tayong konti. No? So, medyo pause muna tayo sa paggawa ng database natin. So, lagyan muna natin ng mga listeners. No? Tawagin muna natin yung mga text boxes and buttons natin. Okay? So, una, yung ating tatlong text boxes. Edit text. So, ito ay para sa user ID. Same na lang yung pangalan. Edit text. Find. So, yun ay r.id.user. Laking U. Okay. No, so, wala namang kaso yan, ano, kung magkapangalan to dito. So, since magkaiba naman sila ng gamit, hindi naman sila magkikita. Then, para hindi na rin tayo nami-mislead, ano. Diba? Same na same lang. Then, copy ko na siguro to. User name. Oh, parang iba yung ID natin. U. Okay. Liliit pala. Then last. User prog. Okay. User prog. Okay. Ayan. So, meron na tayong tatlo. Natawag na natin yung tatlong elements natin sa XAML. Now, yung mga buttons naman. No, so, makikita nyo, same lang din yung pinapangalan ko dun sa button sa Java side and dun sa button ng XML side. Ano. So, parang hindi na nalilito. Okay. Find view by ID r dot id dot button add. Okay, diba? Then, copy ko na lang. Okay, so, simulan natin sa view naman. Add view button view. Next ay button delete. And then button delete. Next ay search. Then dito ay search. Okay. Oh, sorry. Nainantok lang.
Nawala lang sa isip. So, button. Okay. So, meron na tayo nung for edit text or text boxes, and then meron tayong sa button. So, ready na to magbigay ng values. Ito, ready na to. Ito naman, ready ng mag-listener. Okay? Or kumuha ng action. Okay. So, now, okay na tayo sa mga buttons natin and then mga elements. No? So, mag-create na tayo ng database natin. So, type lang natin DB. Sino si DB? Siya yung SQLite database natin. No? So, for in short lang. Is equal to open or create database. Automatic naman siya lumalabas. Open or create database. So, una ay yung pangalan ng database natin. So, ito yun. Form of DB name. And then, context mode. Dot mode. Private. Dot mode. Private. Okay. And then, no? Kung tatanungin nyo kung ano yung mga yan, ang alam ko lang po dyan na itong si DB name. Okay. Yan. Okay, so DB name, ito yung ating database name. Sabihin, open or create. So, sabihin kung meron na, so open na lang. Pero kung wala pang existing, create yung gagawin ng ating command. Okay. So, better po siya para hindi na po nagkakaroon ng doubling tables or mag-cause ng error. No? So, next. db.execute. Si DB po ay SQL. Si database po yan. So, execute SQL. So, ito na. May command na tayong ilalagay. So, create. Ito po yun. Panggawa ng database. So, meron pong ibang language po ang database. Iba-iba po ang commands. Iba-iba yung queries na ginagamit ng SQL and SQLite compared sa mga programming languages. So, ganito yung example. No? Table if not exist. Yan. Create table kung hindi lang nag-exist. Pero kung nag-exist na, open lang. Diba? Student. So, name ng ating table ngayon ay student. Okay, and then meron siyang variable sa loob. Una ay student ID. Hindi lang. And then may makikita ko yung varchar. So si varchar, meaning niya ay varying characters lang. Kahit anong characters, symbols, pwede nyo ilagay dyan sa ating varchar. Okay, so meron pang ibang mga data types like integer, no, real, no, parang double yun. Okay, so mga ganun po yung mga madalas ginagamit. Okay, so para lang tayo nagde-declare ng variables. Student name. Okay, student name, varchar again. And then, student program. Okay. And then still varchar pa rin. Okay, create table if not exists. Student varchar. Student name, student program, varchar. Ayan, I think okay na yan. Ayan, so hindi pa natin makikita kung nag-exist na ba yung table. So, wala kasing virtual representation si SQLite. Pero malalaman natin yon once na nakapag-display na tayo ng
data or nakapag-post na tayo or nakapaglagay ng data natin. Okay? So now, medyo baba tayo sa code natin. Okay, since meron na tayong sa tingin natin na table, no? So let's start with some buttons action. So okay, simulan natin sa add. No? Maglalagay tayo ng value or record dun sa ating SQLite database. Okay? So sino ba yung ating add? pt add dot set on click listener new okay, so ano po, maglalagay tayo ng data dun sa ating database, ano. So ginamit natin si button add. Sabihin si button add, pag in-click natin mangyayari tong override, no? Mangyayari tong action. Okay, so nilalagay natin db dot, no? Si db po ay si database, execute SQL. So now maglalagay na tayo ng values, kaya hindi na siya create, so insert na, no? Insert na yung gagamitin natin command. Insert into student, yung pangalan ng table. Okay, ito po yun. To student values. Sabihin ito yung mga values na ilalagay. So first, wait lang, check ko lang. Okay, tama. Plus. So, isipan lang natin konti. Medyo insert into student values. Okay. So, plus user ID. No, kasi papasok natin yung mga records, ano, si user ID muna. Username and then si user program. So, una natin ay si user ID. Okay? Yan natin ng single quotation. No, so medyo nakakalito to, no, yung ganitong bagay. Paliwanag natin mamaya. Okay. User ID plus sorry, that get text pala. Okay. That baka hindi siya nag-respond. Text kasi siya. User ID that sorry. Parang ayaw mag-function ng mga IntelliSense ko. User ID that get. Okay. So, una lagyan natin ng ganito. Yeah. Tama lang pala yan. And then, single quotation, double quotation, plus user ID that get text. No, since kailangan kasi natin yung single quotation, no? So, ngayon, ang gagawin natin, pag pinlast natin, double quotation, single quotation, no? So, para lock na siya. Yan, and then next. Okay, comma. Isa ulit single quotation. Then plus username dot get text. Ayan, gumagana na yung automatic.
Okay, next niya ay plus. And then, double quotation, single quotation, and then quit. Yan, para ma-make sure natin na may single quotation sa harap tsaka sa dulo. Yan. Then, single quotation ulit. Then, user prog naman plus user prog dot get text. Okay. Ayan. So, insert into student, user ID dot get text. Yung text na may ilalagay natin dito sa ating user ID, username, ito rin yun. And then, yung user program. Okay? So, dito naman yun. So, may na-miss pa ako na isa. Plus, ayun. Single quotation. Okay, so tingin ko okay na yan. So, yan po para ma-confirm natin yung ating action, no? So, gawa muna tayo ng toast. Okay, toast.make text. Or, pwede namang toast na lang. Yan. Okay, instant, ano? So, lagyan natin success. Record added. Okay. So, again, ang command para makapag-insert ng value sa tables, which is ginawa natin kanina si student, no? Table student. Para makapag-input, kailangan gamitin natin yung mga text boxes natin. No, since makikita nyo, no, tatlo yung parameter dito. Student ID hinihingi, student name, tsaka student prog. So, same sa binigay natin. Student ID, student's name, and then student's program, no? Okay, so try natin konti, mabilisan. Kinulang yata tayo ng parentheses. And then, no, ano natin, yung semicolon, ano? So, parentheses pala, tsaka semicolon, nakalimutan sa dulo. Ito, ditong part. Yan. So, ito na yung buong-buo niyang code. Yan, medyo nahilo lang sa placement. Ano. Okay. So, try ulit. 1, 3, 4. And then, BSIT. Add. Ayun. Success. Record added. Sabi nung toast. Okay. So, si toast dito. No? So, nakita nyo na kung ano yung toast. Yun yung short pop-up, no? Na hindi interactable. Basta nagdi-display lang siya ng record. So, ito yon. Okay. So, ang problem, pagka nag-add tayo, di ba maganda? Naki-clear yung laman ng ating text boxes. So, gagawa tayo ng another method na nag-clear ng text boxes natin every time na nag-add tayo ng value. Para hindi natin mapindot double add, ano. So, napindot natin 2 beses. So, pero magka-problem yun. Magkakaroon ng duplicate results. Okay? Okay, so sa ilalim nitong protected void, gawa tayo ng panibagong void ulit or panibagong method. Okay, so ang pangalan ng method natin ay clear text. Public void. Oops, sorry. Public void clear text. Okay, so wala siyang parameters, walang arguments. Kasi ang trabaho lang niya, kunin natin itong tatlong edit text. Pera muna. And then, so unahin natin si user ID. ID.setText blank. Okay. Next. So, since tatlo yan, user name. Set text and then user prog. Set text.
So, naiwan tayo dun sa ating clear text. Okay? So, si clear text kanina kaya hindi siya lumabas agad kasi hindi pa natin siya nilalagay dito sa ating button add, di ba? So, sabi dito, ang flow nito, execute mo tong insert mo yung value sa SQLite, and then show message natin or yung kanina toast, ayan, and then clear niya yung text dun sa ating mga text boxes. Okay, so ulit tayo. 7890 1 tapos BS TM. Okay, so add natin. Okay, so may message na, and then nabura na rin yung ating mga laman ng text box. Okay, so ito medyo naiwan to, nagsasalita pala ako kanina, walang video. Okay, so gumawa tayo ng alert dialog, katulad nung nakita nyo kanina. So instead na toast siya sa ilalim, kasi yung toast medyo bilis lang, so hindi ganun kitain, so hindi ganun kadaling interact kasi ang bilis nang wawala, while ito naman si alert dialog, so nag-i-stay siya dun sa gitna hanggang pinipindot natin yung cancel or yung back button, ganon. Okay, so gumawa lang tayo ng method, show message ang pangalan, sa ilalim lang ni clear text. Okay, so nilagyan natin siya ng dalawang parameters, string title and string message. Okay, so ayan, lagay lang natin si builder is equal to new builder, then si builder po kasi yan yung nagko-construct ng ating text muna, yung message, bago i-flash dun sa ating screen. Okay, yan si builder. Now, si builder set cancelable true, ibig sabihin pwede siyang maback, pwede siyang mag-tap lang sa labas, mawawala na. Okay, then set title, yung title dito na parameter, and then set message. Once okay na lahat, so show. Okay, paano natin siya tinawag? So dito yon. So after nung insert, okay, yung kanina, so kanina kasi toast, kinancel ko, kinoment out ko lang siya. Then ngayon ang tinawag ko na lang ay si show message. So sino si show message? Ito yon. Okay, and then ang title nung alert dialog natin ay success. Okay, yung title. And then yung message ay record added. Kaya makikita nyo dito, pag kinlik ko to, lalabas yung record added, So wala pa tayong mga validations for blank text boxes, kaya kahit blank, ipapasok talaga niya dun sa database natin. Okay, pero hindi naman na siya problem sa ngayon, kasi demonstration lang naman yung goal natin. Okay, and then after nung click, para makita natin kung talaga bang yung mga pinapasok nating data, yung record added, totoo ba talaga. Okay, isunod na natin agad si view all, or si read, dun sa sinulat natin kanina. Okay, so sa ilalim nitong button add, ito, okay, button add, button view naman ngayon. Button view dot set on click listener new. Okay, so medyo different yung code ng ating view dun sa ating create, since si create ay one time lang, si view pwedeng marami yan, kasi pag ni-read natin yan, lahat ng mga tinype natin, lalabas doon as result. Okay, so need natin tawagin si cursor. Cursor ay pwedeng i-refer to results, result. Ayan, cursor ay result din sa ibang tawag, Okay, cursor C is equal to execute tayo ng query ulit, db.raw query naman, and then so ang ating command ay select. Okay, select naman meaning kuha or get.
Okay, so mariretrieve natin lahat ng data sa ating SQLite. Select all from student. Okay, sabihin, kunin lahat, output lahat. Then, null. Okay, so okay na yung nagkaroon na tayo ng result dito. Imagine natin dito sa ating cursor, gamit itong statement. No? So, if C, tayo ng if statement, C or yung cursor.getCount is equal to 0. So, ano yung sabihin yan? If count po, yung query natin, yung result ay 0. Ibig sabihin, walang result, meaning, walang records. Okay? If C.getCount is equal to 0, meaning, walang records again. Okay? So, show message ulit tayo para mapakita natin sa user. So, title natin ay notice. And then, no records found. Pero malabong lumabas yan sa atin ngayon, ano, kasi ang dami na nating nilagay na entries. Okay, and then return. Ayan. Next. Pero kung wala naman, kung meron talaga siyang laman, hindi 0, so ignore lang niya yan. And then gagawa tayo dito sa baba ng string buffer. String buffer is equal to new string buffer. Okay, so anong ginagawa po ng ating string buffer? Makikita natin mamaya habang nagpo-progress tayo dito sa code. So while loop C dot move to next. Sabihin habang lumilipat pa ng nagja-jump pa yung ating cursor o yung ating result. No, kasi pag maraming mga values na nailagay na, syempre marami rin siyang values na i-execute. No, so marami siyang gagalawan. No? Okay, so every move to next daw. Okay, si buffer, which is yung string buffer natin, dot append. Okay, so una ay ID plus C dot get string si index 0 plus \n or new line. Okay, paliwanag natin to ulit. Ayan, so si ID, ayan, so naglagay lang tayo ng label. And then, yung unang C.getString natin ay naka-index 0. No? So, gawa tayo ng isa pa. Kasi tatlo dapat yan. Okay, ID, si name, at program. Ayan. 0, 1, and 2. So, kung mapapansin nyo, tatlo yung datang nilalagay natin sa ating buffer. No? So, katulad nito nung nilalagay natin mismo dito sa ating table. Insert into student values yung user ID, si name, tsaka si program. Okay? So, itong tatlong indexes na to ay nagre-refer sa mga columns ng ating table. Si ID, si name, then si program. And then, pagka ikot niya, move to next row na yon. Sa row na siya o susunod na tatalon. Tapos tatlong column. Next row, tatlong column. Next row, and then tatlong column ulit. No? So, ganun po yung magiging routine. And then, i-append or i-add. No? Yun po yung sabihin na append, add. Dun lang sa buffer. Ibig sabihin, ang trabaho po ni buffer, pinagsasama-sama muna lahat ng text bago po niya i-output. Okay? Nakapansin niyo po sa YouTube, ano, di ba may buffer doon na naglo-loading muna nauna para smooth po yung ating video playing. Di ba? Okay, so once umikot yan and wala ng next, no? Kasi habang may next po na row, bababa si
move to next. Okay, pero kung wala na, so yun po, hindi na siya bababa. Okay, so titigil na yung ating while loop. Okay, so after nun, tapos na lahat ng records na ilagay kay buffer. So ilalabas na natin. So show message ulit tayo. Show message, title ay view. And then yung ating message ay C buffer dot to string. Okay, so ilalabas na natin lahat ng values kanina at using this command lang. Okay, show message, view yung title, ang message niya ay buffer.toString. Okay, restart natin. So makikita nyo po, close na yung app natin, ano. Ayan. So usually dapat nag-reset na lahat ng mga values niya, ng mga records. Wala na dapat nag-retain. Pero pag pinindot natin si view all, na po makikita natin lahat ng records natin na nilagay, no, dun sa mga past na pagbukas natin nung application natin. Okay, so kung gusto niyo lagyan pa ng extra space, isa pang \n sa dulo. No, ang \n po ay new lines, no, or enters. Okay, so isa pang reset. Okay, view all natin. Ayun po, makikita niya mas maayos na. No, nasa alert dialog siya, kaya ganyan siya kaganda, no? Parang card lang. No, ito na yung mga IDs name program natin. Ito yung unang row, second row, third row, fourth row, fifth row. No? Yan po. So, naka-indicate lahat ng mga in-input natin na values. Okay, so yan po indication na gumagana po ng maayos yung ating SQLite. Okay?